tawag ko, sikreto lang, biglaan, noong 12 midnight ng gabi, yung operating troops na binoko. At dahil alam ko po ay armed and dangerous yung suspect natin, yung subjects natin ng search, hindi ako nagtubiling maghingi ng guidance at tulong sa ating buting provincial director na bigyan ako ng additional personnel ng distance. At kailangan surreptitiously or immediate yung pag-guard o kung pag-secure ng bahay na yon based dun sa information na armed and dangerous po yung subject. And for his profession being a scout ranger, a member of the Philippine Army, Mr. Chair. So, simultaneously po, Mr. Chair, na implement namin yung search warrant at the back namin ay si Prosecutor Hidlaw. Gamit po namin yung body-worn camera namin, Mr. Chair. Then, na-recover. Kung matitingnan nyo po, dahil na-secure lang po muna namin. Pag-arrive namin doon, wala kaming daladalang kapitan dahil nag-secure muna kami ng area. To secure muna yung loophole occupants, yung occupant sa bahay. Walang raid po na nangyari muna, walang search. So nag-secure lang muna kami ng tao para walang ma-crossfire, walang masugatan sa amin o sa kabilaman o walang mga ano pang mangyari. Kaya bibigyan po natin ng pagkakataon ang grupo ng mga suspect, no, para i-explain yung binabanggit po ninyong CCTV na I was able to see, and siguro for the members also to see the CCTV for our own perusal para maintindihan po natin kung ano po yung sinasabing allegation po ng party po ng mga Barrios. So go ahead, siguro sinong muna magsisimula sa Barrios? Si Nelly? Mrs. Nelly Barrios, can you kindly introduce yourself? Pakibanggit po kayo at sino po kayo? Good afternoon, Your Honor. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Ako po yung nandoon sa bahay nung time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Pagkatapos po yun, Your Honor, sabi ko sa kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila, sandali lang. Kasi nga that time, umiihi po ako. Hindi nagpapalit din, nagsusot din po ako ng bra. Kasi nga, doon din po ako natutulog sa baba. Pagkatapos nun, Your Honor, nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatadyak nila. And then pag lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila. Kasama na rin po nung dalawa kong pamangkin. At ako na rin po. Si Sir Palomo po, inaharang niya po ako kasi hindi niya ako pababalikin sa loob. Around 4:27 AM, nandoon po pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Even si attorney, wala din po yan sila. Huli na po dumating, tsaka si Sir Aaron Palomo. Si Ronaldo Palomo. Huli na rin po dumating. Makikita naman po sa CCTV, sir. Tapos, pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, happy ng Pasay City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nagsisearch. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo.
sabi ko sa kanila, tuloy ko pa rin po sila hinahanapan ng search warrant, sir. Hanggang nagdumating na lang ng 7:30, doon pa nila ako napakitaan ng search warrant. 7:30 AM. Binasa po nila yun sa akin, pero hindi ko alam kung talagang search warrant yung binasa nila sa akin. Basta yun ang sabi nila, binasa nila sa akin. Pagkatapos dumating din yung kapitan doon, yung kagawad na rin po, nandun din po yung kagawad. Pagkatapos nun, sir, yun po talaga ang sabi nila, may ano nga po sila, may body camera. Ngayon po, yun po ang gusto ko po makita kung may body cam talaga sila na yung taong nakasibilyan na umakyat sa taas. Gusto ko po yun makita kung may body cam po talaga sila. Kasi bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay, pinalabas na po nila kaming lahat. Lahat kami nasa labas na. Pero sila pumasok sa loob. Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. Is that it po? Yun po yun? O sige, so dala niyo po ang CCTV. Are po, sir. May dala kayo, okay. So, alright. So siguro, bigyan natin ng pagkakataon si Jeffrey, Sergeant Jeffrey Barrios. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magkaroon ng yung narrative ng pangyayari, no? We believe wala ka doon sa sitwasyon, no? But siguro ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Yung sinabi ni po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya eh. Force report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon, Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan, San Enrique. July 30 to AM ata yun. Ngayon nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko eh, Barrio sa Alarba. Samantala matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yon, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual ako doon eh, dual function eh. Mechanic ako tapos driver ng armor tank. Kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako eh. Yun lang po, pinasok nila yung bahay namin. Kawawa naman yung misis ko, wala ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supuina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supuina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, ito po yung inyong mga, well actually yung inyong pong mga salaysay ay nag-file na rin po ba kayo ng mga cases against sa PNP? May sinumpaang salaysay na po ba kayo? Wala po, Mr. Chair, kasi wala kami nakuha na supuina eh. Wala kaming basihan I doon. mean doon sa ano naman kay Reza Barrios. Meron na rin po kayo. And the reason why we have invited you because of the CCTV. Opo. And yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our power to investigate in aid of legislation. So can you kindly submit it to us? At siguro tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity, no? Sige, siguro i-play na natin yung CCTV. Tingnan natin.